Magandang araw po sa inyong lahat at muli po. Welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, good day po to you and to all your listeners. Gusto ko po munang ipakilala ang sarili ko. Just call me Bo. Isa po sa mga bagong listener mo sa iyong channel. Bago dahil last February ko lang po napakinggan ang inyong channel at agad ko pong naibigan. Natutuwa po ako sa mga real talk nyo at walang halong kaplastikan na comments. Just last January po Kuya E ay may naging karanasan ako. By the way po, just like others po, bata pa lamang ako ay alam ko na kung ano ako. Kuya E, kwento ko na po yung nangyari. May mga friends po ako na alam naman din ang pagkatao ko. Pero ako po kasi yung medyo pabibi din o pabebe. Lagi ako nagpipigil sa mga gusto kong gawin o maranasan. What I mean is halimbawa, may lalaki ako ng titupuhan. Hanggang tingin lang ako at wala naman talagang mangyayari. Handa aminin ko at 25 ng January ay wala pa po akong nagiging karanasan. Kahit na po matagal na rin alam ko sa sarili ko kung ano ako. Kaya naman po, minsan ay binabasagan ako ng mga kaibigan ko na kahit daw experience lang na malantakan ako o makalantak. May mga boys kasi Kuya E na trip din namang lumantak pero syempre may kapalit yun. Maraming beses na nila akong inaalok. But Kuya E, lagi naman akong tumatanggi. Sa totoo lang parang mahirap din namang paniwalaan na may lalaking lalaki talaga na magaling palang lumantak. One day, pinakitaan ako ng video ng aking friend na paminta rin. Lalaki na lumalantak sa kanya. Lalaking lalaki ang nasa video and hindi ako makapaniwala na pumayag siyang mabidyohan. Pinakita pa sa akin ng kaibigan ko ang FB account ng lalaki. Pamilyadong tao si Kuya at yet nagpapabidyo habang nilalantakan ng aking kaibigan. Alam ko gusto ko ding maranasan yun kaya tinatanong ko ako lagi kailan ko raw gusto. Dahil may place naman sila at dadalhin na lang daw ang lalaki. Okay, aaminin ko Kuya E, sa pagpapanood ko ng naturang video ay medyo nakakael. Lalo na ang idea na ang lalaki na yon may itsura naman. Brusko ang dating ay may kagalingan naman pala sa paglantak. At aaminin ko, hindi naman yun free but ang paglantak niya, romansa ay worth 300 pesos only. Kumbaga ba ay maglilinis siya ng tubo at kung anong bahagi pa ng katawan mo for that price. Hindi talaga ako makapaniwala na ganun siyang lalaki. One time nag-inom kami at may place naman ay tinanong ako ng kaibigan ko kung papupuntahin na ba ang lalaki. Ako naman dahil nakainom. Nung dating pabebe ay sumagot ako ng sige, nauna. At 11 PM Kuya E, kinontak niya. Sumagot naman ang lalaki na may fake FB ng mga 11:20. Nagtatanong kung G daw ba talaga. Kuya E, tuloy-tuloy lang ang inuman namin. Hanggang sa mga 11:40, nag-message ng lalaki. Papunta na raw ito at tinatanong saan siya bababa. Kuya E, pagpatak ng alas 12, dumating na ang lalaki. And yun po Kuya E, mismong araw ng aking kaarawan. Kumbaga ba ay birthday sa lubong. Doon na ako pinapunta ng aking kaibigan sa bakanteng lote nila. Kuya E, naglatag kami doon ng karton. Sabi ng lalaki ay tanggalin ko na raw ang lahat. Sa pagsipat ko kanina sa lalaki ay lalo kong di makapaniwala na siya rin yung napanood ko dun sa video. Lalaking lalaki kasi. Pero sanay naman pala. And yes, panalo sa romansa. At lalo na walang kakeme-keme sa paglantak. Hindi ko talaga maisip na may ganun pala talaga. Kapag inisip-isip ko ang mga ginagawa niya tulad ng paglantak ay talaga namang nakakail. Hindi kasi siya basta-basta. Kumbaga, dinadama ng lalaki ang kanyang ginagawa. Parang wala nang bukas kung makalantak ito. At eto pa Kuya E, that day kasi, nanalantakan niya ako, galing ako nung umaga sa mahabang biyahe.
Tapos anong oras na yun? For sure, yung dumi o yung amoy pawis ko sa magdamag na hindi naman ako nakaligo ay nandun. Kumbaga ba ay nalinis sa lantak. Baka sanay lang talaga siya. Hindi naman ako mabaho. Alam ko ba't yung idea ng buong araw kang pinawisan. Kuya matagal-tagal na naglaro ang lalaki. Kumbaga sa buong katawan na talaga namang in-enjoy ko. Hanggang sa tinanong na niya ako tungkol sa pagsabog. Siguro at 30 minutes din siyang naglaro hanggang sa tinanong na nga niya ako. Sa kanyang bibig, ang bulkan ay sumabog. Marami-rami at palagay ko ay nabulunan siya o may nalunok. Dinura ang iba. Kuya iyon ang una kong karanasan na hanggang ngayon kahit papaano ay ini-enjoy ko. Dahil every other week na nagiinom kami ng aking mga friends ay pinatatawag nila ito at syempre may nagaganap. Alam ko Kuya hanggang L lang talaga yon, pero alam ko ini-enjoy ko lang naman muna ang aking life at sana sunay makahanap din ako ng magmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po, Bo. Well, sabi mo nga di mo mapaniwalaan. Siyempre, siguro nga, isa siya sa mga masasabi natin na sample ba ng mga masasabi mong, ano ba yung term? Yung kapit sa patalim na sabi nga ay para sa pera, no? Magagawa yung akala mo ay hindi niya kayang gawin. Well, maraming salamat sa iyo, Bo, at muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.